At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Angels of Death sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ay, naku, pagod na pagod ako. Salamat naman at nakarating na ako rito. Oh, friend, mabuti naman at nandito ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Kapitan. Inutusan ka daw na kunin kay Mayor yung certificate na mga nag-seminar na BHW. Inabot ka na rin ng tanghali. Ay, naku, alam mo, kanina pa sana ako rito. Pero, sobrang traffic sa bayan. Ha? Paanong nagka-traffic? May aksidente bang nangyari? Wala, kaya lang, 5 libing yung magkasunod. Hayon, pati mga sasakyan halos hindi makausad dahil sa dami ng nakilibing. Aba, anong ginagawa ng mga traffic enforcer? Nako, walang nagawa ang mga traffic enforcer. Pati mga pulis tumulong na pero wala rin eh. Talagang hindi nila mapatabi ang mga nakikilibing. Ano? Nako, malaking problema yan, friend. Siguradong ang dami nang nagkomento sa social media. Oo, Pining. Naku, pasensya na si pa dahil hindi ko inaasahan na maiipit ako sa napakahabang traffic na yon. Ah, nandyan ba si Kapitan sa loob ng opisina niya, Pining? Wala na, friend. Umalis na dahil pinatawag siya ni Congressman. Ang mabuti pa, gumawa ka na lang ng sulat para sa mga kagawad. Dahil session na naman bukas. Siguradong marami na namang pag-uusapan. Oo, Pining. Naku, natamba ka na si Kapitan ng problema. Oo nga eh. Naaawa na rin ako sa kanya. Kung minsan naririnig kong nagsasalita na lang na mag-isa. Pero sinisilip ko. Wala naman siyang kasama. Kinakausap ang sarili. Ano? Naku, Pining, totoo ba yung sinabi mo? Oo, friend. May binabanggit pa nga siyang Angels of Death eh. Ha? Angels of Death? Ano ba yun? Ewan ko ba kung ano yon? Kaya sa palagay ko may pinagdadaanan na si Kapitan. Baka mamaya makikita o maririnig nating tumatawa ng mag-isa. Hanak ko, huwag naman sanang matuloy masira ng bait ang hani ko. Ay, si Kapitan pala. Kundi, ikakamatay ko, Pining. Ah, Veronica! Ay, mga kapatid! Kailangan niyo ba si dating Vice Mayor Timprosio, ha? Nako! Inaniban yata ng ibang paniniwala ay umanib na siya! Nagpapatayo daw sila ng napakalaking building. At mahigit 50 hektarya ang luwa! Ay nako, may issue na naman ang mga martis na ito sa harap ng tindahan namin. Sa bagay. Kung wala sila, hindi ako makakatinig ng bagong balita. Kahit hindi ako magbukas ng account ko sa social media, nagiging updated ako sa mga issue. Darwina, Ay, nako! Kayo? Ay, nako, ano ba yun? Ay, nako, ikaw pala, boy. Nakakagulat ka naman, ano? Ano bang bibilhin mo? Ha? wala akong bibilin. Gusto ko lang makausap ang chismosa mong tita. Ha? Ay, nako, si Tita Bibang ba? Oh, bakit mo siya hinahanap? Anong kailangan mo sa kanya? May utang ba siya sa'yo? Oh, magkano? Wala siyang utang na pera pero may utang siyang sama ng loob sa akin. Ha? Utang na sama ng loob? Oo, Darwina. Kaya dapat siyang magbayad dahil ipapabarangay ko siya. Aba, teka muna, boy, sibuyas sa STA kwan. Oo, sibuyas nga pala to. Okay, nako, magpaliwanag ka nga. Kung bakit parang galit na galit ka kay Tita Bibang ko. O, ipaliwawam. Ano bang nangyari
Pinagkakalay niya na may relasyon daw kami ni Lola Insyang. Walang Ha? katotohanan yan. Tinuring ko lang siyang parang walang iba sa akin. Tinuring namin ni Bonjing na Lola. Nirespeto namin siya. Di katulad niya na pinagsawaan na siya ni Kapitan. Kabit siya ni Kapitan. Nako! Kailangan mapag-usapan nyo yan. Hindi kaya totoo na may relasyon kayo ni Lola Insyang? Paninirang puri ang ginawa niya. Kaya papabarangay ko siya. Hoy! Pareho lang kayo na paninirang puri ang ginagawa. Bakit naninirang puri ba ako? Nako, boy! Oh, kasasabi mo lang na pinagsawaan ni Kapitan ang tita ko. Oh, bakit ka mo? Oh, di ba paninirang puri yan? Sige, ibabarangay niyo ang tita ko at haharapin namin kayo. Darwina? Melinda, bakit? Anong nangyari? Tinanggal ka ba bilang sales lady nila Darwina? Bakit? Ano bang nagawa mong kasalanan? Hindi ako tinanggal nila Darwina na sales lady nila. Ha? Ganon pala eh. Anong sasabihin mo sa akin? At nagpunta rito sa barangay hall. Ay naku, Pining. Malaking gulo ito. Aba? Bakit? Pumalag na ba ang sundalo sa China? Nakikipagbakan na ba sila? Hindi Pining. Kwan kasi, si Boy. Nakita kong nagpunta sa tindahan nila Darwina at hinahanap si Aling Bibang. Dahil siniraan daw niya. Sinabi raw ni Aling Bibang na pinagsawaan ni Boy si Aling Insyang. Kaya ipapabarangay daw niya. Nako, dagdag problema na naman sila. Ito kasing si Boy, kung minsan sobra na. Minsan ipinagkalat din niyang kabit ako ni Noli na presidente ng TODA. Pero ang totoo pala, crush niya si Noli dahil medyo bading siya. Naku, Pining. Mag-ingat ka. Baka makarating kay Adonis ang chismis na yan. Naku, mag-aaway kayo. Pinarating ko na. Nag-usap na kami ng asawa ko tungkol dyan. Mabuti na lang at malawak ang pagkaintindi niya. Kundi baka inaway na niya ako. Naku, sobra na ang mga tao dito. Kahit maliit na bagay, pinapalaki. Oo, Melinda. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Baka mamaya, mismong kaibigan mo ang sumisira sa iyo. Kaya piliin ang mga kaibigan. Maraming peke o plastik ngayon. Ang bait-bait niya sa'yo kapag nakaharap ka. Pero pag talikod mo, nako, sinisiraan ka. Tapos, kapag komprontahin mo na, pati Diyos, idadamay sa katarantaduhan niya. Ayan, pare. Lasyat na natin ito. Tamang-tama, masayang pakiramdam ko. Ang sarap uminom kapag maliwalas ang pag-iisip, pare. Oo, pare. Ang sarap talagang uminom kapag ganito ang panahon. May naisip ka na bang diskarte? Kung paano tayo mapansin ng mga kabarangay natin, ha? Hindi pa nga ako nakapag-isip, pare. Kakadasyong! Alakad! Boy Kusay, sibuyas pala. Bakit? Anong balita? Tulungan niyo ako dahil ayaw ilabas ni Darwina si Aling Bebang.
ipapabarangay ko siya dahil sa ginawa niya sa akin. Masyado niya akong siniraan. Bakit? Ano bang nangyari? Paano ka siniraan na, boy? Ipinagkakalat niya na lagi ko raw dinadala sa motel si Lola Insyang. Tapos sinabi pa niya na pati ikaw daw, Kagawad Adong, minumotel mo daw siya. Pati ako? Hindi totoo yan. Buwisit ang bibang na yon. Pati ako idadamay sa kalukuhan niya. Anong akala niya sa akin, ha? Basta-basta pumapatol sa pangit, ha? Ikaw lang yun, boy, ang pumapatol sa pangit, ha? Kagawad? Oo, pare Asyong, tulungan mo kami. Kailangan mapanagot ang bibang na yon. Dahil sa pinagkakalat daw niya na minumutil namin si Insyang. Pare, hindi ba totoong ginagala mo rin si Insyang? Pare Asyong naman, ano ka ba naman, ha? Pati ikaw pinagdududahan mo ako. Kilala mo naman ako, di ba? Napikan ako sa mga babae. Si Melinda ang type ko, hindi siya. Kaya bukas na bukas din, ipatawag natin sa barangay ang bibang na yon. Magandang araw sa inyo. Mga kapwa kong opisyal ng barangay. Nandito na naman tayo para sa regular session. At ang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa kalagayan ng ating barangay. Dumadami ang kapuspalad, kapus sa buhay. Kulang pa nga yung natatanggap nilang ayuda galing sa DSWD. Kaya kailangan mag-isip tayo ng paraan kung paano natin matutulungan ang mga kabarangay nating kapos sa buhay. Ano kayang magandang paraan para matulungan natin sila, Kap? Ano naman kahit pa paano Kap, kailangan natin ng proyektong pangkabuhayan. Oo nga. Maganda yan sila. Pero anong proyekto pagkabuhayan yan? Balot! Alam nyo, ganito, galing ako sa Tacloban noong isang linggo. May nakausap akong kapitan doon. At nagtanong ako sa kanya kung anong sikreto nila. Kung bakit wala nang kapuspalad sa barangay niya. Sabi sa akin dahil daw sa proyektong pangkabuhayan. Ano na proyekto sa pagkabuhayan ay? Ganito, kailangan gumawa tayo ng kanilang pagkakakitaan. Tulad ng paggawa ng mga kakanin, paggawa ng mga kagamitan, gano'n. Ay, tigil yan! Tutulak ko dyan! Si Kagawad. Si Kagawad naman. Kagawad Asyong. Tinututulan mo yung proyektong Tinutulan ang proyekto ng pangkabuhayan. maganda yan. Para may pagkakakitaan ng mga kabarangay natin. Tutulak ko dyan! Dahil tuturuan lang natin silang tamad. Hindi na sila makapaisip ng kung paano sila kikita. Masasanay silang isusubo na lang nila ang kanilang kakainin. Ikaw na nga ang nagluto. Ihahahinan mo pa sila, tapos susubuan. Sobra na yan! Ang ibig mong sabihin, Kagawad Asyong,
Iayaw mo na ang proyektong pangkabuhayan? Oo! Dahil lalo lamang magiging tamad ang mga tao dyan. Tinuturuan nyo silang Kagawa na tamad. siya. Maawa ka naman sa amin. Hirap na kaming nag-iisip kung paano matutulungan ang mga kabarangay nating kapuspalan. Tapos ikaw, tututulan mo. Oo. Dahil nga sa sinabi kong tuturuan nyo lang sila na maging tamad. Dahil yung dapat sana, sila na yung mag-iisip ng paraan para sa kanila. Kayo pa ang mag-iisip. Aba, kabubuhan na yan. Sobra naman kayo. Ano? Para sa'yo, Kwan, pwede, ganun ba kagawan? Oo! Tutol ako dyan. Sige, kung ganun, dadaanin na lang natin sa butuhan. Mga kasama, Kasama! sino ang tutol sa naisipan ni Kagawad Gusteng na proyektong pangkabuhayan? Itaas ang inyong mga kamay. Kami! Hindi kami tutol dyan. Gusto namin yan. Kami ni Kagawad Adong. Tutol kami dyan. Oo, tutol kami dyan. Hindi kami makakapayag na matutuluyan. Sige, ang tutol ay may 2 bubo. Dalawang buto pala. Ngayon, sino ang pabor sa proyektong pangkabuhayan na naisip ni Kagawad Gusteng? Itaas ang mga kamay. Ayan, Kagawad Tarantado. Kagawad Asyong pala. Kayong dalawa lang ni Kagawad Adong ang tutol. Kaya ang ibig sabihin yan, talo kayo. Kaya kung tututol kayo sa pinag-uusapan namin, mabuti pang umalis na kayo. Sige na, layas! Layas! Layas kila! Buwisit ang karyong layon. Opisyal din tayo, pinalayas tayo na parang aso. Oo nga pare, binastos tayo. Masahol pa sa aso ang ginawang pagpapalaya sa atin. Oo nga eh. Bastos silang lahat. Pati ang Kagawad Gusteng na babalong yon. Kala mo kung sinong magaling? Oo nga eh, ang yabang talaga ng Gusteng na yon. Oo. Kung hindi lang ako nakapagtimpi kanina nasuntok ko na ang kanya baba niya. Sana sinuntok mo. Para matulog. Oo, sana. Kamuntik na kung hindi makapagpigil kanina rin eh. Gustong-gusto ko na sanang suntukin ang nguso ng karyong na yun. Kaya lang, may naaawa ko. Baka isang sikon ko lang ma-ospital na. Nako, maawa ka sa kanya. Sobra na ang ginagawa sa atin Huwag kang Naawa ka pa maglala. ba sa kanya? Oo, huwag kang maglala pare. Kawapaga. Umbalista. Lintik lang ang ulang gante. Naalala ko yung sinabi ni Sir Timprosio na bahala na ang angels of death sa kanila. Paano tayo gaganti, pare? Mas marami sila kaysa atin. Pare, tulad ng sinabi ko, bahala na ang angels of death sa kanila. Kaya pare, humanda ka. Kung ano man yung naisipan nilang proyektong pangkabuhayan, sasabutahin natin. Paano nating sasabutahiin, pare? Paano? Ganito, pare, ha? Makinig Sige. ka. Dangal At ako. ipapaliwanag ko sa'yo. Dangal ka, pare! Oo, pare. Friend, sino yung kausap nila Kapitan at Kagawad Gustin sa opisina ni Kap? Si Ira Chinako.
Siya yung inutusan ni Senador Idol Juvino na makipag-usap kay Kapitan para ibigay yung pondo sa itatayong kooperatiba para makapagsimula na ang proyektong pangkabuhayan dito sa ating barangay. Ganun ba? Nako, matutuloy na ang plano nilang magkakaroon ng proyektong pangkabuhayan sa atin. Giginhawa na rin kahit papano ang buhay ng mga tao, lalo na yung walang hanap buhay. Oo nga eh. Pero alam mo, ang daming kailangan pala para makapagsimula. Oo naman, friend. Kailangan na magtayo o bumuo ng kooperatiba, lalo na itong livelihoods seeding program o negosyo-serbisyo sa barangay. Programa ito ng DTI para matulungan ang mga kapuspalad sa pamamagitan ng Barangay Development Councils na the DTI shall help decapacitate barangay personnel to provide basic business advisory or information dissemination services to MSMEs in the locality. Naku, friend! Dudugo ang ilong ko sa'yo niyan. Tagalogin mo na lang. Ay! Nasaan si Karyong? Palabasin ninyo at mag-uusap kami. Palabasin ninyo, kung hindi, gigibayin kong pinto ng opisina. Naku, wag! Magkawala siyang wag! Wag kang pumasok dyan, wag! Wag! May bisita si Kapitan, wag! Karyong! Lumawas ka na yan! Kung hindi, gigibayin kong pinto ng opisina mo! Karyong! Makapag-abot naman kaya sina Kagawa Dasyong at Kapitan Karyong. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Angels of Death sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!